Sa isang ulat noong Martes, muli na namang nanawagan si dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio sa gobyerno ng Pilipinas na simula na ang pagsasagawa ng pagmimina sa Reed Bank upang maiwasan ang posibleng nakamamatay na epekto nito sa ating ekonomiya. Binigyan din ni Carpio na dahil sa tumataas na halaga ng enerhiya at nauubos na yamang likas ng malampaya, kinakailangan na di umanong gamitin ng yamang likas ng Reed Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Ayon sa ulat ng United States Energy Information Administration noong 2013, maaaring magtaglay ang Reed Bank ng hanggang sa 5.4 bilyong barrels ng langis at 55.1 trillion cubic feet ng natural gas. Naniniwala si dating Justice Carpio na ang kamakailang atake ng mga barkong Chino gamit ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ay isang banta sa Maynila na hindi natin dapat ipadala ang ating mga barkong pang-survey sa Reed Bank. Wala tayong ibang pagpipilian kundi kumuha ng gas sa Reed Bank. Ang ating ekonomiya ay lubos na magdurusa kung hindi, sabi ni Carpio. Ayon kay Carpio, ang malampaya ay nagbibigay ng 40% ng pangangailangan ng enerhiya ng Luzon. At kung walang supply ng gas mula sa malampaya at Reed Bank, maaaring mapilitan ng bansa na mag-import pa ng mas marami na ani ay napakamahal. Ang Reed Bank na kilala rin bilang Recto Bank ay matatagpuan sa loob ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas sa hilagang kanluran ng Palawan. Ako'y naniniwala na may kinalaman niyon, aniya. Para sa akin, malinaw na nagpapakita sila ng kanilang kapangyarihan upang takutin tayo at hindi tayo magpadala ng ating mga barkong pang-survey at pang-hukay sa Reed Bank. Sinabi ni Carpio na kakailanganin ng Pilipinas ang suporta ng Philippine Navy kapag nagpadala ito ng barkong pang-survey at pang-hukay sa Reed Bank para sa pagsasagawa ng pagmimina. Dagdag pa niya, dapat ding makipag-ugnayan ng bansa sa mga joint patrol kasama ng Estados Unidos para sa proyektong ito dahil ito di umano ang ginawa ng Malaysia at Indonesia.